May mga batang pinipiling maging masama. Mga batang wala lang talagang ibang pagpipilian. 8 taong gulang pa lamang si Tonton nang itapat niya ang isang ice pick sa isang simpleng tendero ng gulay. Ngunit sa halip na matakot, ngumiti lamang ang matanda. Mula sa isang hindi inaasahang pagtatagpo, unti-unting mababago ang mundong matagal nang isinara ni Tonton. Pero sapat na ba ang isang taong naniniwala sa'yo para baguhin ang buong buhay mo? At kung dumating ang araw na mawala ang taong unang nagsabi na may halaga ka, maipagpapatuloy mo pa rin ba ang pangarap na iniwan niya? Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kanyang kwento. Makinig kang mabuti, Tonton. Kung maglilimos ka lang, walang mangyayari. Hindi pwedeng umpo ka na lang dyan at umiyak. Mamamatay ka sa gutom. Naiintindihan mo ba? Mariing sabi ng binatilyong si Otep habang nakaupo sila sa ilalim ng sirang tulay. Tumango si Tonton kahit hindi naman niya lubos na nauunawaan ang lahat ng sinasabi nito. Wala naman siyang alam na ibang gawin kundi mamalimos at manghingi. Minsan, pakiramdam ni Tonton, mamamatay na siya sa ilang araw na hindi siya nakakakain. Kahit sa basurahan, puro bulok na pagkain na lang at plastik ang laman. Minsan din, natatakot na lang talaga siyang manghingi kasi palagi siyang sinisigawan. Pakiramdam ni Tonton, kahit huminga lang siya, galit na agad ang mga tao sa kanya. Napabuntong hininga si Otep saka dinukot mula sa bulsa ang isang maliit na kalawanging ice pick. Ito ang huling paraan. Kung kaya mong mangdekot ng tahimik, gawin mo lang. Pero kung wala na talaga, itutok mo to sa tao. Tapos sabihin mo, ibigay ang pera nila. Huwag kang matatakot kasi mas natatakot masaksak yung may mga pera kaysa sa mga tulad natin. Napalunok si Tonton habang nakatitig sa maliit na ice pick. Iniisip niya kung paano niya yun isasaksak sa isang tao. Ayaw niya namang gawin pero gutom na siya. Namatay na ang kanyang ina. Ang kanyang ama naman, ilang buwan nang hindi bumabalik hanggang sa pinalayas na lang siya sa tirahan at napatigil na siya sa pag-aaral. Kaya hanggang grade 1 na lang ang pinasok niya. Paano kung saktan nila ako? Paano kung hulihin ako ng pulis? Mali yata yun, Kuya Otep. Ngumisi ang binatilyo, ngunit parang wala namang makitang saya roon si Tonton. Mali. Pero kung hindi gagawa ng mali, paano na tayo? Tandaan mo to, Tonton, sa lansangan ang mabait ang unang namamatay. Nanahimik si Tonton matapos nilang maghiwalay. Mahigpit niyang hawak ang maliit na ice pick. Nanginginig ang kanyang mga daliri. 8 taong gulang pa lang siya. Ngunit pakiramdam niya napakatanda na niya dahil sa dami ng gutom, takot at sakit na naranasan. Mag-iisang oras nang paikot-ikot si Tonton sa palengke. Bitbit niya ang isang lumang sako na halos wala ng laman. 2 plastik at ilang bote lamang ang nandoon. Huminto siya sa isang basurahan at hinukay ang laman. Napasimangot si Tonton. Ano ba naman to? Walang pwedeng ibenta. Wala na namang mapapakinabangan. Kumalam ng malakas ang kanyang sikmura. Napahawak siya roon. Pakiramdam niya'y parang kinagat ang loob ng kanyang tiyan. 2 araw na pala. 2 araw na halos tubig lang ang laman ng tiyan ni Tonton. Hindi na niya matandaan kung ano ang lasa ng kanin. Hindi na niya maalala kung kailan siya huling nabusog. Unti-unti siyang napaupo sa gilid ng kalsada. Napapikit siya sandali at parang gusto nang maiyak. Gusto niyang matulog. Kapag natutulog kasi siya, hindi niya gaanong nararamdaman ang gutom. Ma'am, kahit 5 piso lang po. Hindi man lang siya nilingon ng babaeng pinanglilimusan niya. Lumingon siya sa isang lalaki at agad na lumapit dito. Kuya, gutom na po ako. Palimos. Lumayo ka nga. Napaatras siya nang itulak siya ng lalaki sa balikat. Hindi man malakas, pero dahil ilang araw nang walang kain, halos matumba na si Tonton. Napatingin ang mga nandoon at may nagsalita pang isa. Huwag kayong papabiktima dyan. Modus nila yan. Kasama nila yung isang binatilyong ng dedekwat. Sa ilalim ng tulay, nakatira yung mga yan. Napayuko na lang si Tonton. Parang kriminal na talaga ang turing sa kanya.
Inaamin niya naman sa sarili na nakakatulong nga siya ni Otep at ng mga kasama nito na gumawa ng masama. Bandang tanghali ay lalo pang sumiklab ang init. Sobrang init ng semento sa tindi ng araw. Nararamdaman niya yon dahil butas at manipis na ang kanyang tsinelas. "Ang init naman dito," sambit ni Tonton. Pakiramdam ni Tonton ay umiikot na ang kanyang paningin. Napahawak siya sa isang poste. Hindi niya alam kung gutom lang ba yon o magkakasakit na siya. Doon niya muling naalala ang sinabi ni Otep. Unti-unti niyang dinukot ang ice pick. "Anong gagawin ko, Kuya Otep? Kailangan ba talagang maging masama para makakain?" Pinunasan niya agad ang tumulong luha. "Pero ang sama rin naman ng mga taong meron. Hindi naman nila gustong tumulong." Humigpit ang hawak niya roon. Nagdesisyon na siya. Gagawin niya ang lahat para makakain. Habang naglalakad si Tonton sa palengke, napansin niya ang isang lalaki na nagtutulak ng kariton. Puno yon ng talong, kamatis, sitaw, kalabasa at mga berdeng gulay. Simple lang ang suot nito, kupas ang polo at lumang sombrero. Mukha lang itong ordinaryong tindero. Tahimik na nagtutulak habang nakangiti sa mga dumaraan. Huminto si Tonton sa likod nito. Hindi niya alam kung bakit ito ang napili niya. Siguro dahil mukhang mahina ang matanda. Humigpit ang hawak niya sa ice pick. "Gutom na ako. Kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng pagkain." Bumibilis ang tibok ng puso ni Tonton. Hindi niya gustong gawin yon, pero mas ayaw niyang mamatay sa gutom. Dahan-dahan siyang lumapit. Huminga siya ng malalim at halos hindi lumabas ang kanyang boses. "Tay, ibigay niyo po ang pera niyo." Hindi siya narinig ng matanda. Mas lumapit pa siya. Itinutok niya ang maliit na ice pick sa tagiliran nito. "Hold up po ito. Ibigay niyo na po ang pera niyo." Naramdaman niyang natigilan ang matanda. Dahan-dahan itong lumingon. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Naghanda na si Tonton. Kapag sinigawan siya nito, sasaksakin niya agad. Tatakbo agad siya kapag naagawan siya. Ngunit sa halip, napatingin ang matanda sa maliit na ice pick. Pagkatapos ay tumingin muli sa kanyang payat na mukha. At bigla itong humalakhak. "Oh, ano yan? Aba, ano yan? Pinagpa-practice ka ng mga kasama mo? Trainee, ang bata-bata pa gusto nang maging batikan. Hinahasa mo na ba para maging masama kang tao sa hinaharap?" Natatawang sabi ng matanda. Napaatras si Tonton. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi yon ang inaasahan niya. Hindi siya sigurado kung iniinsulto ba siya nito o baliw lang ang matanda. Bakit po kayo tumatawa?" Nanginginig niyang tanong. "Hindi po ako nagbibiro. Totoo po ito, hold up po ito. May ice pick po ako. Sasaksakin kita. Sige, kapag hindi mo binigay ang pera mo." Patuloy lang sa pagngiti ang matanda at marahan itong umiling. "Nakikita ko naman na may hawak kang ice pick. Pero bakit ka nanginginig? Para namang matatakot ako sa bata na katulad mo. Gutom lang yan. Ano ba ang gusto mo?" Napakurap si Tonton. Parang bumigat ang kanyang dibdib. Paano nalaman ng matanda na nagugutom na siya? Sinubukan niyang magmatigas. "Huwag niyo po akong lokohin. Ibigay niyo na lang ang pera niyo. Ayoko pong manakit pero kapag hindi mo binigay, gigripuhan kita." Malumanay ang boses ng matanda. "Kung talagang gusto mong manakit, kanina mo pa ginawa. Puro ka banta. Sige, saksak na." Inilapit pa ng matanda ang tiyan nito. Siya tuloy ang bahagyang nanginig. Hindi niya kayang ituloy. Si Tonton ang natatakot sa halip na ang matanda. Tumawa pa ito. "Hindi ka lalapit ng nanginginig kung sanay ka na. Hindi mo rin ako tatawaging tay habang hino-hold up. Napakagalang mo pang bata kahit medyo siraulo. Gutom lang yan. Ano ba ang gusto mo? Ipagluluto kita." Hindi alam ni Tonton kung ano ang isasagot. Parang may bumabara sa kanyang lalamunan. Hindi siya natatakot sa matanda. Mas natatakot siya sa pakiramdam na parang nababasa nito ang lahat ng nasa isip niya. Nakatitig pa rin si Tonton sa matandang lalaki. Hindi niya namalayan. Unti-unti nang bumababa ang kamay niyang may hawak na ice pick.
Parang biglang nawala ang lakas ng kanyang braso matapos marinig ang mga salitang yon. Anong pangalan mo? Tawagin mo na lang akong Mang Isko. Nakangiting sambit ng matanda. Ngumuso si Tonton. Ayaw niyang sabihin. Pakiramdam niya, inuutulang siya ng matanda. Nagugutom ka ba, iho? Itapon mo na yung ice pick na yan. Hindi mo naman kayang gamitin. Sabihin mo lang ang totoo dahil wala akong balak makipag-away sa isang bata. Hindi mo kailangan magmatigas sa akin kung gutom lang ang dahilan. Hindi kita huhusgahan sa isasagot mo. Hindi na naman nakasagot si Tonton. Aamin ba siya o tatakbo na lang? Unti-unti niyang ibinaba ang ice pick hanggang sa tumama ang dulo sa kanyang hita. Hindi na niya ito naituro kay Mang Isko. Tahimik na tumango ang matanda. Halika, sumama ka sa akin. Hindi naman kita sasaktan. Pero hindi rin kita pababayaan na umalis na parang walang nangyari. Dapat alam mo na mali ang ginawa mo. Pero bago ang lahat, pakakainin muna kita. Napalunok si Tonton. Bakit po? Hindi ba ninyo ako ipapahuli? Hindi ba kayo tatawag ng pulis? Hindi ba ninyo ako papaluin gaya ng ginagawa ng iba? Hindi ba kayo natatakot na baka saksakin ko kayo? Napangiti lamang si Mang Isko. Natatakot din naman ako. Tao lang ako. Pero mas nakakatakot para sa akin ang pabayaan kang lumaking naniniwala na wala nang ibang paraan kundi ganyan. At isa pa bata ka pa. Kaya halika na. Tahimik na sumunod si Tonton. Habang naglalakad sila, ilang ulit niyang nilingon ang palengke. Pakiramdam niya anumang sandali ay sisigaw ang matanda. Pero walang nangyari at patuloy lang silang naglakad. Hindi rin siya hinila o sinaktan. Lalong hindi niya maintindihan ang nangyayari. Ilang minuto ang lumipas bago sila makarating sa isang maliit na bahay na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero ang gate. Sementado naman ang bahay pero hindi pa rin maganda. Gayunpaman, napakalinis at maaliwalas sa pakiramdam. May ilang paso ng sili at talong sa labas. May nakasampay na mga damit. May lumang bisiklata sa gilid. Pumasok ka! Sambit ni Mang Isko. Nag-atubili si Tonton. Baka ilak niyo po ako. Baka gulpihin mo lang po ako. Nagmamatigas pa siya kay Mang Isko. Wala talaga siyang tiwala. Kaya mabilis na siyang tumalikod. Tatakbo na sana siya. Pero naabutan siya ng matanda. May lubid na agad na tinali sa kanyang mga kamay. Nanlaki agad ang mga mata ni Tonton. Mang Isko, ang kulit mong bata ka. Saan ka pupunta? Pakakainin ka na nga, ayaw mo pa. Huwag ka munang umalis sa bahay ko. Pilit siyang nagpumiglas. Ano po yan? Huwag niyo po akong itali. Hindi na po ako mang-hold up. Alis na lang po ako. Hindi na ako babalik dito. Pangako. Hinila siya ng matanda, papasok sa loob gamit ang tali. Hindi kita sasaktan. Pero hindi rin kita pwedeng basta pagkatiwalaan agad. Sinubukan mo kong hold upin kanina. Pwede kang tumakas habang nagluluto ako. Pwede ka rin kumuha ng gamit ko. Kaya itatali muna kita habang kumakain ka. Hindi ito para pahirapan ka. Para lang makasigurado ako na hindi ka babalik sa ginagawa mo. Nagngingit-ngit ang bagang ni Tonton. Ikaw po ang ipapahuli ko sa pulis. Tumawa naman si Mang Isko. Okay, ipahuli rin kita. Magkasama pa rin tayo sa bilangguan. Tinuturuan lang kita na may kapalit ang maling ginawa ng bata. Nangilid ang mga luha ni Tonton. Para na rin niyo po akong binilanggo. Kung gusto kitang gawing bilanggo, pulis na ang kasama mo ngayon. Mas pinili kong dalhin ka rito. Hindi na nakasagot si Tonton. Tahimik niyang hinayaan ang matanda na itali ng maayos ang kanyang dalawang kamay sa harapan. Pati mga paa, tinali na rin. Hindi naman mahigpit, pero sapat para hindi siya makatakbo kaagad. Makalipas ang ilang oras, inilapag ni Mang Isko ang isang pinggan sa harapan niya. May mainit na kanin, ginisang munggo at pritong galunggong. May isang basong malamig na tubig pa. Napalunok si Tonton. Biglang nawala ang galit niya nang maamoy ang pagkain. Halika, sabi ni Mang Isko. Kumain ka na bago pa lumamig. Nagmatigas pa rin siya. Ayoko. Talaga ba? Tumawa pa ito. Kung ayaw mo, ako na lang ang kakain.
Hinila ni Mang Isko ang plato. Kumain ito ng sobrang gana. Biglang kumalam ang tiyan ni Tonton. Napapikit siya. Hindi na niya kinaya. Pwede pong pahingi? Tanong ni Tonton. Ngumiti ang matanda at agad siyang kinalagan ng mga tali. Ayan, kakain ka ha. Hindi tatakas. Hindi ka naman sasaktan. Baka kainin kita. Maghugas ka muna ng kamay mo ron. Ginawa naman agad ni Tonton. Nang makabalik, naabutan niyang pinagsasandok siya ni Mang Isko. Nilagyan ng maraming kanin ang plato niya at maraming isda. Sinabawan na rin ng munggo. Takam na si Tonton. Kain na. Nakangiting sabi ni Mang Isko. Hindi na halos makanguya si Tonton sa sobrang bilis niyang kumain. Sunod-sunod ang subo, parang natatakot siyang may aagaw. Halos hindi na siya humihinga. Muntik pa siyang mabilaukan. Dahan-dahan. Sabi ni Mang Isko. Hindi ka agawan dito. May pagkain pa sa kaldero. Hindi siya sumagot. Patuloy lang siya sa pagkain. Naubos ang unang bundok ng kanin. Sinundan pa ng pangalawa. Pagkatapos ay sinimot maging ang huling butil ng kanin sa plato. Naluluha siya sa sobrang busog. Gayunpaman, nahihiya siyang tumingin kay Mang Isko. Anong pangalan mo? Tanong ni Mang Isko. Tonton po. Nasaan ang mga magulang mo? Tanong pa nito. Sumagot naman siya kaagad. Wala na si nanay. Patay na. Si tatay. Iniwan na lang ako basta. Hindi ko alam kung nasaan. Ulila ka na pala. Ako rin eh. Maagang naulila nung bata. Pero hindi naman ako naging masama. Nagkatinginan sila ni Mang Isko. Pakiramdam niya tuloy, sobrang sama niyang bata. Mananakit siya para lang makakain. Alam mo ba, Tonton? Hindi rin malayo ang buhay ko sa buhay mo noon. Napangiti si Mang Isko habang nagkukwento. Sa probinsya kami noon. Nag-uuling ako para lang may maibenta. Maghapon akong nasa bundok. Mauusukan ang mata ko. Mangingitim ang buong katawan ko. Kapag sinuwerte, may kaunting kita. Kapag binalas, wala. Palagi kasing kinakaltas ng may-ari ng tindahan ng utang namin. Sa kanya rin kasi kami nagbebenta ng mga uling. Wala tuloy kaming may pangbili ng bigas. Bahagyang kumunot ang noo ni Tonton. Kung walang bigas, ano pong kinakain nyo? Napangiti si Mang Isko. Ngunit may lungkot sa mga mata nito. Mais. Pero hindi yung mamahaling mais. Yung patuka sa manok. Nililinis lang namin ng mabuti. Yun ang sinasaing namin. Kapag kumakain ako nun, iniisip kong pareho lang kaming kumakain ng mga manok. Pero wala kaming magagawa. Mas mahal ang bigas kaysa sa kaya naming bilhin. Natahimik si Tonton. Hindi niya akalain na may mas mahirap pa pala kaysa sa kanya noon. Nagpatuloy pa si Mang Isko sa pagkukwento ng mahirap nitong buhay noon. Nang lumaki ako ng kaunti, nagpunta ako sa Maynila. Namulot ako ng bote, karton, kalakal at kung ano-ano. Araw-araw akong naglalakad hanggang sumakit ang paa ko. Hindi rin madali pero kahit kailan, hindi ko pinili na maging masama. Hindi napigilan magtanong ni Tonton. Bakit po? Kung gutom na gutom kayo, hindi ba mas madaling kumuha na lang? Huminga ng malalim si Mang Isko. Madali. Oo. Pero bawat madaling daan ay may kapalit, Tonton. Kapag nagsimula akong maging masama, baka masanay ako. Kapag nasanay ako, baka wala na akong ibang makita kundi yun. Ayaw kong lumaki nang tingin ko sa sarili ko ay masamang tao. Mahirap maging mahirap, pero mas mahirap mawala ng konsensya. Hindi agad nakaimik si Tonton. Hindi niya alam kung sang-ayon siya. Sa isip niya, hindi naman nakakabusog ang konsensya. Pero ang matandang nasa harapan niya ay buhay pa rin. At mukhang hindi naman nagsisisi. Pagsapit ng gabi, akala niya'y paaalisin na siya. Sa halip, inilapag ng matanda ang isang lumang unan at isang manipis at malinis na kumot. Diyan ka matulog ngayong gabi. Huwag kang matakot. Hindi naman kita sasaktan. Isa lang ang hihilingin ko. Huwag kang kukuha ng kahit anong gamit ko at huwag kang manguha ng kung ano dyan. Matulog ka ng maayos. Bukas ay pakakainin ulit kita. Napakurap si Tonton. Dito po ako matutulog? Kahit hindi niyo ako kilala? Hindi pa kita kilala.
Pero gusto kong magkaroon ka ng pagkakataong ipakita na kaya mong gumawa ng tama. Ang bata mo pa, huwag ganun, Tonton. Marami pang pwedeng mangyari sa buhay mo. Tahimik na huminga si Tonton. Malambot ang unan kumpara sa karton sa bangketa. Ayaw niya man, pero napangiti na lang siya ng kaunti. Unti-unting pumikit si Tonton habang mahigpit na yakap ang kumot. Kinabukasan, nagising na lang siya sa amoy ng ginisang bawang at sibuyas. Unti-unting dumilat si Tonton. Napatitig siya sa kisame ng maliit na bahay bago siya biglang napabangon. Sandaling kumabog ang dibdib niya. Akala niya'y nanaginip lang siya kagabi. Muling kumalam ang kanyang tiyan. Napalunok si Tonton. Mabilis bumangon at sumilip sa kusina. Nakaharap si Mang Isko sa lumang kalan habang piniprito ang itlog. Napansin siya nito at ngumiti. Gising ka na pala. Mabuti naman at mahimbing ang tulog mo. Halika na rito. Magmumug at maghilamos ka muna bago kumain. Nagkamot si Tonton sa batok. Pakakainin mo po ulit ako? Mahinang tumawa si Mang Isko. Bakit parang tunog nagre-reklamo ka pa? Kapag may tao sa bahay, hindi ko kayang kumain ng ako lang. Mas masarap ang pagkain kapag may kasalo. Tahimik na lang na naghilamos at nagmumog si Tonton sa gripo sa labas. Habang dumadaloy ang malamig na tubig sa kanyang mukha. Hindi niya maiwasang isipin kung hanggang kailan magtatagal ang kabaitan na yon. Baka mamaya ay magbago rin ang matanda. Baka mamaya ay palayasin din siya. Magkatapat silang kumain sa maliit na mesa. May sinangag na kanin, pritong itlog at tuyo. May kape pa, kaya agad siyang humigop. Habang umunguya, napansin niyang pinagmamasdan lang siya ni Mang Isko. Maya-maya'y nagsalita ang matanda. Tonton, may kasalanan ka pa sa akin. Kailangan mong pagbayaran yun. Kumunot ang noo ni Tonton. Ayoko nga. Tumawa lang si Mang Isko. Hindi pwede. Sumunod ka sa akin. Total, kumakain ka naman dito. Bumawi ka kasi may kasalanan ka. Napanguso si Tonton habang umunguya ng pagkain. Ano po bang gagawin ko? 1 linggo, 7 araw lang. Sa loob ng 1 linggo, tutulungan mo ako sa pagtutulak ng kariton at sa pagbebenta ng gulay. Napahinto si Tonton sa pagsubo. 1 linggo? Ayoko nga. Umiling si Mang Isko. Kapag natapos ang 1 linggo, ikaw ang bahalang magpasya kung ano ang gusto mong gawin. Hindi kita ibibilanggo dito at hindi rin kita ipapapulis. Basta, wala kang gagawing masama. Pero gusto kong patunayan mo sa sarili mo na kaya mong mabuhay ng hindi nang dedehado ng ibang tao. Hindi para sa akin ang 1 linggong yon, kundi para sa'yo. Napasimangot si Tonton. Hindi niya masyadong naiintindihan ang mga gustong mangyari ni Mang Isko. Para sa kanya, gusto lang nitong pahirapan siya. Kasi nga, nakagawa siya ng masama. Gusto niyang magreklamo pero susubukan niya pa rin. Total, may kasalanan naman talaga si Tonton. Kapag napagod siya at nahirapan, lalayasan niya na lamang si Mang Isko. Parang ang hirap naman yan. Mas madaling mang-hold up kaysa magtulak ng kariton buong araw. Napangiti si Mang Isko. Utak kriminal ka na talaga. Tama ka, Tonton. Mas madaling magnakaw kaysa magtrabaho. Pero alam mo ba ang mas mahirap? Yung gabi-gabi kang matutulog na takot na baka may gumanti sa'yo. Yung bawat pulis na makita mo, iisipin mo na huhulihin ka. Hindi sumagot si Tonton. Hindi pa rin siya kumbinsido. Sa isip niya, hindi naman nakakabusog ang magagandang salita sa kanya ni Mang Isko. Pagkatapos ng almusal, nagtungo sila sa palengke. Si Mang Isko ang nagtutulak sa umpisa. Makalipas ang ilang minuto, ipinahawak nito ang kariton kay Tonton. Nanlaki agad ang kanyang mga mata. Ang bigat naman po nito. Paano nyo natutulak to araw-araw? Mababali na po ang braso ko. Napatawa si Mang Isko. Reklamo agad. Di naman ikaw ang pagtutulakin ko sa buong araw. Napabuntong hininga si Tonton. Masyayaman po yata ako sa pagiging hold-upper eh. Talaga ba? Tanong ni Mang Isko habang natatawa. Mayaman ka na ba ngayon? Ikaw na bata ka. Mangangarap ka na nga lang. Maging masamang tao pa. Natigilan si Tonton at napanguso na lang. Lumipas ang maghapon, paulit-ulit siyang inuutusan ni Mang Isko. Pakiramdam niya'y napakahirap ng lahat.
Minsan ay naiinis na si Tonton. Isang pitik lang, pwede kong kunin ang pitaka ng bumibili. Sambit ni Tonton at balak ng kunin ang wallet na nakausli. Pero pinitik ni Mang Isko ang kamay niya at pinandilatan siya ng mga mata. Sa sobrang inis, sinipa niya ang gulong ng kariton ng matanda. "Nako, Isko, ang gaganda na naman ang gulay mo." Nakangiting sambit ng isang ginang. Napangiti si Mang Isko. Salamat, Aling Cora. Pili lang po kayo ng gusto ninyo. Pagsapit ng hapon ay pauwi na sila. Pagod na pagod si Tonton. Pakiramdam niya ay mabibiyak ang kanyang mga balikat. Pinagbuhat kasi siya ni Mang Isko ng mga sako ng gulay. Pagdating sa bahay, inilabas ni Mang Isko ang pera nito. Nag-abot ito ng 100 at mga barya sa kanya. Ayan. Napakunot ang noo ng bata. Para saan po yan? Sahod mo. Nanlaki ang mga mata ni Tonton. Ano po? Sahod. Nagtrabaho ka ngayon. Hindi man kalakihan pero pinagpaguran mo yan. Kapag malaki ang benta, pwedeng lumaki yan. Hindi makapaniwala si Tonton. Marahan niyang tinanggap ang pera. Pinagmasdan niya yon. Napakaliit lamang, ngunit yon ang unang perang hawak niya na hindi galing sa masama at pinaghirapan niya pa. Hindi niya namalayan, bahagya siyang napangiti. Mabilis niya ring pinigil yon. Ayaw niyang makita ni Mang Isko na nasisiyahan siya. Nagkunwari na lang si Tonton na nakasimangot. Ang liit naman nito. Gusto ko lahat ng kinita natin. Ako ang nagtulak ng kariton kanina. Pinagbuhat mo pa po ako ng mga sako ng gulay. Biglang natawa si Mang Isko ng malakas. Aba, mabilis kang mangarap ah. Kung ibibigay ko lahat sa'yo, ano naman ang ipambibili ko ng paninda bukas? Tigilan mo ako dyan sa pagiging utak kriminal mo. Makontento ka sa binigay ko. Pinapakain na nga kita. Lalong sumimangot si Tonton. Madamot ka lang po talaga, Mang Isko. Kuripot. Napahalakhak na naman ito. Mas mabuting kuripot kaysa ubos ang puhunan. Inis na napabuga ng hangin si Tonton. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, may kakaibang saya siyang naramdaman. Masarap pala ang pakiramdam na may perang galing sa sariling pinagpaguran. Hindi niya lang kayang aminin. Ayaw niyang isipin ni Mang Isko na nananalo ito sa pagtuturo sa kanya. Ipinilig niya ang ulo. Alam niyo po, aalis na lang ako. Hindi ko kailangan ng tulong ninyo. Mas gusto ko pa rin tumira sa ilalim ng tulay. Doon, wala akong sinusunod. Nagagawa ko ang gusto ko. Walang nag-uutos sa akin at wala ring nagsasabi kung ano ang tama o mali. Tumaas ang isang kilay ni Mang Isko. Talaga? Kung yan ang desisyon mo, hindi kita pipigilan. Buhay mo yan at hindi kita pagmamayari. Huwag kang sisinghot ng rugby. Napakurap si Tonton. Hindi niya alam kung anong meron sa rugby. Pero nakikita niya nga na sumisinghot ng ganoon si Otep at ang mga kasama nito. Pangpawi raw sa gutom. Hindi niya maintindihan. Sinusubukan niya pero ayaw niya naman ang amoy. Habang naglalakad palayo sa bahay ni Mang Isko, mahigpit niyang hinawakan ang unang sahod sa kanyang maliit na palad. Pagdating ni Tonton sa ilalim ng tulay, agad siyang napansin ng mga batang lansangan na kasama niya dati. Nakita siya ni Otep at biglang ngumisi. Oh, buhay ka pa pala. Kala ko, alila ka na ng matandang hinold up mo. Sabi ko na nga ba, hindi ka pa batikan sa pang-hold up. Isang araw ka lang, bumagsak ka agad. Nakakahiya ka naman sa amin. Nagtawanan ang lahat. Ramdam ni Tonton ang pag-init ng kanyang mukha. Hindi niya gustong magpakita na nasasaktan siya. Kaya ngumisi rin siya kahit napipilitan. Jesus, matanda lang naman yun, Kuya Otep. Sinama lang ako sa bahay niya, pero umalis din ako. Hindi ako pumayag na maging utusan niya. Mas lumakas ang tawanan. Nilapitan siya ng isa pang binatilyo na si Boying. Ah, ganun ba? Kala namin pinaghuhugas ka na ng plato. Baka nga, pinapalaba ka pa ng damit. Tumawa si Tonton ng malakas. Di nga. Di na nga ako natulog dun. Mas gusto ko pa rin dito. Dito walang nag-uutos. Dito tayo ang bahala sa sarili natin. Mas gusto niyang matuto kina Otep. Mas kilala siya ng mga ito. Mas okay na kasama kaysa kay Mang Isko. Ngayon ka magsalita, sigaw ni Otep. Mamayang gabi kikita tayo. May target na naman ako. Kapag sumama ka, makakakain tayo ng marami. Napatingin si Tonton sa kanila.
Unti-unti siyang tumango. Sige, sasama ako. Pagsapit ng gabi, muli silang naglakad sa madidilim na eskinita. Katulad ng dati, tahimik silang nagmamasid, naghahanap ng mabibiktima. Ngunit para kay Tonton, parang may nagbago. Habang naglalakad sila, naalala niya ang mga ginawa sa kanya ni Mang Isko. Huminto si Otep sa isang kanto. Naron, Sabay turo nito sa isang lalaking naglalakad habang abala sa pagtingin sa dala nitong supot. ikaw ang mauna, Tonton. Maliit ka. Hindi ka agad mapapansin. Hatakin mo ang supot niya tapos takbo. Kami nang bahalang kumuha ng wallet niya sa likod kapag natataranta na siya. Napatingin si Tonton sa lalaki. Mukhang mahirap lang din siya. Paano kung para sa pamilya niyang pera? Naiinis na bumaling sa kanya si Otep. Ano bang kalokohan yan, Tonton? Sira ulo ka ba? Napakurap siya. Hindi niya alam kung saan ang gagaling ang isip na yon. Dati, wala naman siyang pakialam. Tonton! Sigaw ni Otep. Ano hinihintay mo? Bilis! Napalunok na lang siya. Katulad ng plano, yun na nga ang ginawa ni Otep. Pero habang ginagawa ang lahat ng yon, sobrang nanginginig siya sa takot. Sa inis ni Otep, bigla nitong hinila ang damit niya na halos nasira na yon. Ano bang problema mo? Isang matanda lang ang nagpapakain sa'yo. Lumambot ka na agad. Huwag mong sabihin naniniwala ka na sa mga sermo niya. Sana hindi ka na lang namin sinama. Nakakasira ka ng diskarte. Nanginginig ang mga labi ni Tonton sa takot. Biglang may sumigaw sa kabilang kalsada. Oy, huwag kayong tumakbo. Kasunod nun ang matinis na pito. Pulis! Nagkagulo na ang mga ito at napasigaw na si Otep. Kanya-kanya ng takbo. Agad na nagsipagkaripas ang mga batang lansangan. Si Tonton ay napahinto ng ilang segundo. Hindi niya alam kung saan tatakbo. Narinig niya ang mabibigat na yabag sa likuran. Hoy! Ikaw! Tumigil ka! Nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis siyang tumakbo. Humahabol ang dalawang pulis. Halos mawala na siya ng hininga. Pakiramdam niya ay sasabog ang dibdib niya sa sobrang takot. Madudulas na sana siya nang may biglang humawak sa kanyang braso. Malakas siyang nahila papasok sa isang makipot na eskinita. Napasinghap siya sa gulat. May malaking kariton na humarang sa kanya. Narinig ni Tonton ang yabag ng mga pulis na dumaan. Nasa na yun? Humiwala yata. Unti-unting lumayo ang boses ng mga ito. Mabilis pa rin ang paghinga ni Tonton. Dahan-dahan siyang lumingon sa taong humila sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mang Isko? Ay, nako. Napabuntong hininga si Mang Isko. May ginawa na naman kayong masama. Napakurap si Tonton. Hindi na niya napigilan. Biglang tumulo ang kanyang mga luha. Una pa isa-isa hanggang sa tuluyan na siyang humagulgol. Bata ka pa talaga, Tonton. Naaawang sambit ni Mang Isko. Mang Isko, ayoko po maging masama. Umiiyak niyang sabi. Bahagyang natawa si Mang Isko. Pero matigas ang ulo mo. Gayunpaman, nang yakapin siya ni Mang Isko, pakiramdam niya'y magiging maayos din ang lahat. Natama ito na bata lang siya at may kakayahan pang magbago. Marahang hinimas ni Mang Isko ang magulo niyang buhok. Halika na. Umuwi na tayo. Hindi na ligtas na manatili rito ngayong gabi. Hindi rin kita hahayaang bumalik sa ilalim ng tulay pagkatapos ng nangyari. Napatingala si Tonton. Mang Isko, tatanggapin niyo pa rin po ako. Hindi po ba kayo natatakot na baka mangdekwat lang ako? Mahinang ngumiti si Mang Isko. Kung gusto mong gumawa ng masama laban sa akin, marami ka ng pagkakataon nitong mga nakaraang araw. Naiwan kitang mag-isa sa bahay. Natulog kang malapit sa mga gamit ko. Pero wala kang kinuha kahit isa. Nanginginig ang labi ni Tonton habang nakatingin kay Mang Isko. Alam na alam ng matanda na magkakamali pa rin siya. Pero mukhang mas mahalaga rito na matuto siya sa bawat pagkakamali kaysa parusahan na lang. Tahimik silang naglakad pa uwi. Hindi na nagsalita si Tonton. Paminsan-minsan ay sinusulyapan niya si Mang Isko na nagtutulak ng kariton. Hindi niya maintindihan kung bakit parang napakadali para rito ang magpatawad. Pagdating sa bahay, agad na naghain si Mang Isko ng kanin, itlog at kaunting tinapa.
Hindi na hinintay ni Tonton na anyayahan pa siya. Tahimik siyang umupo at sumubo na agad pagkatapos maghugas ng mga kamay. Huminga ng malalim si Mang Isko. Simula ngayon, dito ka na titira sa akin, Tonton. Kukup-kupin na lang kita. Hindi ko kayang isipin na babalik ka pa sa ilalim ng tulay. Hindi ako mayaman. Nahihirapan din ako minsan kahit mag-isa na lang. Hindi rin palaging masarap ang ulam. Pero may papangako ko na hindi ka na matutulog mag-isa at magugutom hanggat kaya kong kumayod. Nanlaki ang mga mata ni Tonton. Hindi siya agad nakapagsalita. Natigil siya sa pagnguya habang nakatingin dito. Talaga po? Mahina niyang tanong. Kahit wala akong maibibigay sa inyo? Tumawa pa si Mang Isko. Kapag pinili mong maging mabuting tao at huwag nang gumawa ng masama, yon ang kaya mong maibigay sa akin. Hindi napigilan ni Tonton ang mapangiti. Tumango siya ng paulit-ulit at muling sumubo ng pagkain. Opo, hindi na po ako babalik sa ilalim ng tulay. Mula ng araw na yon ay nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Maaga siyang nagigising, nagwawalis ng sahig, nag-iigib ng tubig at nag-aayos ng mga gulay sa kariton. Noong una ay napipilitan lang siya. Ngunit habang tumatagal, nasasanay na rin talaga si Tonton. Masarap pala sa pakiramdam ang may gumigising sa kanya. Hindi para utusan siyang mangdekwat, kundi para sabihing mag-aalmusal na. Ang sipag mo na ngayon, Tonton. Pansin ni Mang Isko habang nag-aayos siya ng mga kamatis. Mayabang na tumingin si Mang Isko rito. Siyempre, baka paalisin niyo po ako sa bahay mo kapag wala akong ginagawa. Saka naawa ako sa'yo kasi matanda ka na. Baka masakit na po ang tuhod mo. Biglang napasimangot si Mang Isko. Puro ka talaga kalokohan. Tumawa ng malakas si Tonton at mas lalo pang inasar ang matanda. Sa ilang linggo niya sa bahay nito, hindi naman napipikon si Mang Isko. Kahit matanda na, sobrang lakas pa rin talagang mangulit. Makalipas ang ilang araw, matapos silang mamalengke, huminto si Mang Isko sa isang maliit na ukay-ukay. Napatingin si Tonton sa paligid. Bakit po tayo nandito? Bibili tayo ng mga damit mo para hindi maliliit kong damit ang ginagamit mo. Saka para hindi ka na magkaroon ng dahilan na hindi maligo araw-araw. Ayoko nang may kasamang mabaho sa bahay. Napaatras si Tonton. Wow, Mang Isko, kahit mabaho nga yung bunganga mo at ang lakas mong humilik, hindi ako nagre-reklamo. Malakas na tumawa si Mang Isko at muntik na siyang batukan. Ikaw talagang bata ka. Sige na, mamili na tayo ng kakasya sa'yo. Napakamot si Tonton. Medyo nahihiya na ibibili siya ni Mang Isko ng mga bagay na kailangan niya. Malaki na ang naitulong nito, ayaw na niyang magdemand pa ng kung ano-ano. Pili ka na ng gusto mo. Bahagya pa siyang tinulak ni Mang Isko. Napatingala naman siya rito. Sayang po sa pera. Wag na lang. Hindi sayang ang perang ginagastos para sa kailangan. Halos iisa lang ang damit mo. Araw-araw mo nang suot. Kailangan mo nang makapagpalit. Nahihiyang nagkamot sa ulo si Tonton. Tumawa si Mang Isko sa naging reaksyon niya. Nahihiya ka pa. Makapal naman ang mukha mo. Halika na. Mamili na tayo ng ilang damit. Okay lang naman ito. Naghanap na nga sila ng mga damit na pwede sa kanya. Ilang piraso lang naman. Binili rin siya ni Mang Isko ng underwear at bagong tsinelas. Habang nagbabayad ang matanda, tahimik na tinitigan ni Tonton ang tsinelas. Napapangiti siya kasi matagal na rin simula nang magkaroon siya ng bagong tsinelas. Ano, masaya ka na? Tanong ni Mang Isko. Napatingala siya rito. Salamat po. Ang bait mo po sa akin kahit utak kriminal ako. Napahagalpak ng tawa ang matanda. Biro ko lang naman yun. Hindi ka pa naman utak kriminal. Hindi mo nga ako kayang saksakin ng ice pick mo. Ngumuso siya at hinawakan ang kamay nito. Bahagyang natigilan si Mang Isko. Pero nang muli itong tumingin sa kanya, napangiti na lang. Hinawakan siya habang tumatawid papunta sa kabilang kalsada. Noong makauwi, pagkatapos kumain at mag-asikaso ng ilang gawaing bahay, binilang ni Tonton ang ipon niya. Lagi kasi siyang binibigyan ni Mang Isko ng pera pagkatapos magtinda, kaya nilalagay niya na lamang sa kanyang alkansya.
Total, wala naman siyang masyadong pinagkakagastusan. May pagkain, mga damit at natutuluyan naman siya. Sapat na yon kay Tonton. Masaya na siya. Hindi rin naman siya mahilig sa laruan, kaya wala siyang maisip na bilhin. 1, 2, 3, 10, 15 piso. Usal ni Tonton habang nagbibilang. Napatingin ang matanda sa kanya. Marunong magbilang, ano? Hindi ka marunong magsukli pero marunong ka magbilang. Tumango si Tonton. Kaunti lang po. Natuto po ako ng 1 to 100 lang nung grade 1. Pati magsulat, marunong ka? Tanong ni Mang Isko. Sino ang nagturo? Bahagya siyang natigilan nang maalala ang kanyang ina. Nang nandyan pa ang nanay niya, medyo hindi pa mahirap ang buhay. Mahirap man, sinisikap nitong makapasok siya sa school at makakain ng 3 beses sa isang araw. Kaya kapag pumapasok siya sa school, sobrang ganado talaga si Tonton. Nanay ko po ang nagturo sa akin bago siya namatay. Nanahimik si Mang Isko. Mataman siya nitong tinitigan, para bang malalim ang iniisip. Hanggang sa muli itong nagsalita ng mga salitang labis niyang ikinagulat. Tonton, gusto kitang pag-aralin. Parang nabingi siya. Ano po? Gusto kitang ipasok sa paaralan ulit. Mabilis siyang umiling. Ayoko po, nakakahiya. Anong nakakahiya? Bakit lagi kang nahihiya sa akin? Muntik mo na nga akong patayin ng ice pick mo. Napanguso siya nang maalala ang una nilang pagkikita. Pinagsisisihan niya na yon. Hindi naman talaga siya ganon. Hindi niya sasaktan ang taong mabait sa kanya ngayon. Pero 9 years old na po ako, Mang Isko. Babalik po akong grade 1. Lumapit si Mang Isko sa kanya. Ay ano naman, ang mahalaga babalik ka sa pag-aaral. Yung ibang bata, hindi na nakabalik sa pag-aaral sa sobrang hirap ng buhay. Ako, hanggang grade 4 lang din. Kapag may pagkakataon, sunggaban mo agad, Tonton, habang bata ka pa. Napatitig si Tonton sa sahig. Gusto niyang mag-aral, pero kinakabahan siya. Tumigil na siya at ang ibang kasabay niya ay nauna na. Pero may punto rin naman si Mang Isko. Yun din ang gusto ng nanay niya na gawin niya bago ito namatay. Gusto nito na mag-aral siya ng mabuti. Huminga ng malalim si Mang Isko bago ngumiti. Huwag mong isipin na nahuhuli ka. Isipin mo lang na nag-aaral ka ulit. Di kung ikaw ang pinakamatanda sa classroom ninyo, magpatawag ka na lang ng kuya. Ayaw mo nun, kuya ka ng lahat. Hindi na alam ni Tonton kung ano ang sasabihin niya. Hindi pa rin nawawala ang hiya sa kanyang dibdib. Pero kapag nararamdaman niyang willing talaga si Mang Isko na tulungan siya, nagkakaroon siya ng lakas ng loob. Katulad ng pangako sa kanya ni Mang Isko, mag-aaral na nga siya. Nagpatulong na lang ito sa mabait na kapitbahay nila na teacher. Kaya si Mang Isko, hindi nahirapan asikasuhin ang pag-i-enroll niya. Tonton, gising na! Gising sa kanya ni Mang Isko. Maaga tayong pupunta sa palengke. Maraming sariwang gulay ang darating ngayon. Kumilos ka na at maghilamos muna. Pagkatapos nating mag-almusal, ihahanda na natin ang kariton. Unti-unting dumilat si Tonton. Inaantok pa siya. Parang gusto pa niyang bumalik sa pagkakahiga. Hindi na kasi siya natutulog sa karton o sa sementong malamig. Ngunit naalala niya, marami pa silang gagawin bago siya pumasok sa school. Opo, mahina niyang sagot habang kinukusot ang mga mata. Ang sarap po palang palaging matulog, pero tutulungan ko po kayo. Napangiti si Mang Isko. Di salamat, Tonton. Natawa na lang siya. Habang naghihilamos sa gripo sa labas, ramdam niya ang malamig na tubig na tumatama sa kanyang mukha. Noong nasa lansangan pa siya, kapag ganoong oras, nagigising siya dahil sa ingay ng mga truck o sa sipa ng ibang palaboy na gustong maagaw ang pwesto niya sa ilalim ng tulay. Ngayon may gumigising sa kanya para mag-almusal at gumawa ng mga bagay na makabuluhan. Napangiti siya ng bahagya. Mabilis nilang naihanda ang kariton. Tahimik nilang inayos ang mga kamatis, repolyo, sitaw at talong. Kapag madaling araw kasi, mas nakakabili sila ng bundle at mas mura. Yun ang binibenta nila ng mas mahal at tumutubo ng kaunti.
Pagsapit ng tanghali ay nagmamadali niyang iniwan si Mang Isko sa palengke. Maaga silang kumain ng tanghalian. Lalo pa at maaga nga rin siyang mag-aasikaso. Alis na po ako, Mang Isko. Papasok na po ako sa school. Agad na dumukot ng pera ang matanda mula sa bag nito. Oo, eto ang baon mo. Ingat sa paglalakad. Nagmamadali na siyang umuwi sa bahay. Pagkatapos maligo, nagpalit na si Tonton ng uniforme. Inayos niya rin ang mga gamit bago pumasok. Nang makarating sa classroom, halos hindi niya mapigilang humikap. Habang nagsusulat ang teacher sa board, ilang ulit nang bumabagsak ang kanyang ulo sa antok. "Anthony?" Tawag ng kanyang teacher. Napapitlag siya. Opo, ma'am. "Basahin mo nga ang nakasulat sa board. Mukhang inaantok ka. Hindi ka nakatulog?" Namula ang kanyang mukha at agad na tumayo. Nakatulog naman po, ma'am. Maaga lang po talagang gumising. Tinutulungan ko po kasi si Mang Isko na magtinda ng mga gulay. Napangiti ng kaunti ang kanyang guro. "Oh, talaga? Ang sipag mo naman." Bahagya siyang natigilan sa papuring yon. Akala niya'y mapapahiya siya. Pero mukhang kahit ganon, may natutuwa pa rin sa ginagawa niya. "Sige, basahin mo na itong nasa board," nakangiting sabi ng teacher. Dahan-dahan niyang binasa ang mga salitang nakasulat. Lumipas ang mga buwan, unti-unti niyang natutunan na magsulat ng mas maayos. Mas bumilis ang kanyang pagbabasa. Marunong na rin siyang mag-plus at mag-minus. Ang yabang mo namang bata ka. Natatawang sabi ni Mang Isko habang magkatulong silang nagluluto ng hapunan. Natawa naman si Tonton habang nagbabalat ng bawang. Ako pa? Siyempre magaling po kaya ako. Kapag nagtinda tayo bukas, kahit ako pang magsukli sa mga bibili. Oo, at may kasamang kupit. Paratang pa ni Mang Isko. Napakamot si Tonton. Di na ako ganon, Mang Isko. Pinapasahod mo naman po ako. Gawin mo na lang 1,000 million pesos. 1,000 na, million pa. Mukha akong pera. Pasinghal na biro ng matanda. Isang umaga, abala sila sa pagtitinda. Maraming mamimili. Sunod-sunod ang bumibili ng gulay. Habang inaabot ni Tonton ang sukli sa isang babae, biglang may lalaking huminto sa harap ng kariton. Matagal itong nakatitig sa kanya at parang may inaalala. Pagkatapos ay nanlaki ang mga mata nito. Sandali. Ikaw yung batang nagtangkang mangagaw ng pitakan ng kapitbahay ko nun, hindi ba? Ikaw rin yung palaboy na kasama ng mga binatilyong nang-hold up gamit ang maliliit na ice pick. Biglang natahimik ang paligid. Napatingin ang ibang mamimili sa kanya. Ramdam ni Tonton ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nanlamig ang kanyang mga kamay at mabilis na nagtago sa likod ni Mang Isko. Hindi ba siya yung batang kasama ng mga binatilyong nang-hold up? Malakas pang sabi ng lalaki. Isko, bakit mo pinagtitinda yan? Baka pati mga mamimili mo ay pagdiskitahan yan. Parang biglang lumiit ang mundo ni Tonton. Hindi siya makaalis sa likod ni Mang Isko. Natatakot siya na baka kung ano ang gawin sa kanya. Alam naman niyang masamang bata at salot siya. Pero nagbabago na naman si Tonton. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga kamay. Gusto niyang tumakbo at maglaho na lamang. Matatag siyang hinawakan ni Mang Isko at hindi siya hinayaang magtago. Bata pa to. Natural lang na magkamali kasi mali ang itinuro. Tama ka, masamang bata itong si Tonton. Sinubukan pa nga niya akong hold upin. Pero hindi na siyang batang yun ngayon. Araw-araw siyang nagsisikap na magbago. Nagtatrabaho at pumapasok na sa school. Napalingon si Tonton dito. Nangingilid ang kanyang mga luha. Hindi niya maintindihan kung bakit naninikip ang dibdib niya. Kahit masaya naman siya na pinagtatanggol nito. Nagpatuloy si Mang Isko. Huwag mo sanang husgahan itong bata at nagbabago na. Takot lang ito. Gutom at nahihirapan. Hindi naman sobrang masama. Napailing ang lalaki. Pero paano kung bumalik yan sa dati? Mag-ingat ka dyan, Isko. Tipid na ngumiti si Mang Isko at ginulo ang buhok niya. Hindi na ito babalik sa dati. Kilala ko na ito at saka parang anak ko na. Suminghap si Tonton sa narinig. Anak na pala ang turing sa kanya ni Mang Isko. Napahawak tuloy siya sa damit nito. Naalalang sobrang iba ang tunay niyang ama kay Mang Isko. Natahimik ang lalaki.
Makalipas ang ilang sandali ay marahan lamang itong tumalikod. Wala na itong sinabi. Halika na, balik na sa pagtitinda. Balutin mo na ito sa plastic. Utos ni Mang Isko sa kanya. Tahimik lang si Tonton habang ginagawa yon. Hindi niya namalayan, tumulo na pala ang kanyang mga luha. Lumapit si Mang Isko at agad na hinila ang ulo niya palapit. Parang sira. Bakit naman iiyak? Mas lalo pang bumagsak ang kanyang mga luha. Akala ko po hindi niyo po ako ipagtatanggol. Sabi niyo nga po, utak kriminal ako. Bahagyang natawa si Mang Isko. Biruan lang natin yun. Umalpas na ang hikbi mula sa kanya. Natutuwa naman si Tonton. Yun nga lang, talagang nahihirapan siyang pigilan ng emosyon. Parang sa sobrang saya, kulang na ang simpleng pagngiti at pagtawa. Kaya yon at naiiyak na lang siya. Marahang pinisil ni Mang Isko ang kanyang balikat. Makinig ka sa akin, Tonton. Hindi ko ipinagtatanggol ang ginawa mo noon. Mali ka naman talaga. Pero ipinagtatanggol kita dahil nakita ko na nagsisikap kang baguhin ang sarili mo. Hindi ko hahayaang isipin mong wala ng halaga ang lahat ng pinaghirapan mong pagbabago. Napakagatlabi si Tonton. Sa araw na yon, may isang aral na tumatak ng malalim sa kanyang puso. May isang taong handang maniwala sa kanyang kinabukasan, kaya hindi siya titigil sa pagsisikap na maging mas mabuting tao. Kinagabihan, pagkatapos nilang magligpit sa tindahan, sabay silang naghapunan ni Mang Isko. Katulad ng nakasanayan nila, si Tonton ang naghugas ng mga plato, habang si Mang Isko naman ang nagligpit ng mga natirang gulay para sa susunod na araw. Pagkatapos noon ay nagwalis pa siya ng sahig bago ilatag ang kanilang mga higaan. Sa tingin niyo po, Mang Isko, ano na kayang nangyari kina Otep at sa iba naming kasama? Yung mga batang kasama ko sa ilalim ng tulay. Naiisip ko po kasi sila minsan. Hindi napigilang sambit ni Tonton. Naupo ang matanda sa gilid ng kanyang higaan. Hindi ko rin alam. Kung hindi sila nahuli, malamang ay palaboy-laboy pa rin sila at naghahanap ng paraan para mabuhay. Kung nahuli naman sila ng mga pulis, hindi naman sila basta dadalhin sa presinto dahil mga bata pa sila. Malamang dadalhin sila sa isang pasilidad o sa mga shelter para maalagaan, maturuan ng disiplina at magkaroon ng pagkakataon na magbago. Bahagyang gumaan ang kalooban ni Tonton. Talaga po, hindi sila ilalagay sa bilangguan kasama ng matatanda. Hindi sila sasaktan doon? Hindi po ba nakakatakot doon? Umiling si Mang Isko. Natural na matatakot sila dahil bago yun sa kanila. Parang ikaw, kating-katik kang umalis dito kahit tinatrato naman kita ng tama. Mahirap siguro magtiwala dahil hindi naman lahat ng tao ay naging mabuti sa kanya at sa mga kasama niya. May nagawa rin naman na masama si Tonton noong una kay Mang Isko. Kaya natural na isipin niyang baka may gawin ding masama ang matanda sa kanya bilang parusa. Layunin naman ng mga ganoong lugar na tulungan ang mga batang naligaw ng landas. Hindi ibig sabihin na madali ang buhay nila pagkatapos noon. Pero mas mabuti pa rin yun kaysa manatili sila sa lansangan araw-araw. Dagdag pa ni Mang Isko. Napayuko si Tonton. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o malulungkot. Kung totoo ngang may pagkakataon pang magbago ang mga dati niyang kasama, sana may taong katulad din ni Mang Isko na maniwala sa mga ito. Alam mo po, nung nasa ilalim pa ako ng tulay, akala ko po normal lang ang lahat. Sambit ni Tonton at matamang tumingin kay Mang Isko. Akala ko normal lang na mag-agawan po kami ng pagkain. Akala ko po normal lang na matulog ng gutom. Minsan po 3 araw kaming halos tubig lang ang iniinom. Kapag may nakitang tinapay sa basurahan, pinag-aagawan pa namin yon kahit may amag na. Kapag may mas matanda sa amin na gusto ang nakuha naming pagkain, ibibigay na lang namin dahil baka gulpihin kami. Natatakot ako noon araw-araw. Pero nasanay na lang po ako. May mga malalaki kasing bata na nangaaway po sa akin. Si Kuya Otep lang ang nagtatanggol po sa akin. Kaya lahat ng sabihin niya nakikinig po ako. Kahit masama gagawin ko po. Kasi kapag silang kasama ko, nakakakain po ako ng pagkain. Unti-unting sumikip ang dibdib niya. Kahit na naiinis sa kanya si Otep, hindi niya maitatangging malaki ang naitulong nito kung bakit siya tumagal sa lansangan.
Kaya hangad niyang hindi na sana ito maging masama pa. Hangad niyang sana ay maging okay din ito at magkaroon pa rin ng pangarap sa buhay. Marahang nagsalita si Mang Isko. Mahirap ang pinagdaanan ninyo, Tonton. Walang batang dapat nakaranas ng mga naranasan mo. Hindi ninyo pinili ang buhay na yon. Napilitan lang kayo dahil wala kayong matakbuhan. Sa gabing yon, habang nakahiga siya sa kanyang higaan at nakatitig sa kisame, alam niyang hindi niya pa kayang tumbasan ang kabutihan ni Mang Isko. Ngunit nangako siya na balang araw, kapag kaya na niyang tumayo sa sarili niyang mga paa, ibabalik niya lahat-lahat ng binigay ng matanda para sa kanya. Mabilis ang paglipas ng mga taon. Hindi man naging madali ang bawat araw. Sanay na si Tonton sa takbo ng buhay. Bilis, Tonton! Nakangiting sabi ni Mang Isko habang inaayos ang mga tali ng kariton. Kapag naunahan tayo sa palengke, baka maubusan tayo ng magandang pwesto. Mas mahirap magbenta kapag nasa pinakadulo tayo. Mabilis na tumakbo si Tonton. Opo, tay. Teka lang. Napangiti ang matanda. Ilang taon na silang magkasama. Parang tatay niya na talaga si Mang Isko. Kaya yun na ang tawag niya rito. Kahit senior na, malakas pa rin sa trabaho kaya magkatulong pa rin sila. Habang nagtutulak sila ng kariton, napansin niyang mas mabagal ng maglakad si Mang Isko. Mas madalas na itong huminto. Paminsan-minsan, hinihimas nito ang ibabang bahagi ng likod. Tay, ayos ka lang po ba? Tanong ni Tonton. Masakit na naman po bang likod ninyo? Lumingon si Mang Isko sa kanya. Hindi naman. Ngalay lang. Sige na, ayusin mo na yung mga repolyo. Ginawa niya ang utos nito. Pero paminsan-minsan, bumabalik ang tingin niya sa matanda. Hindi niya alam kung kailan nagsimulang manghina si Mang Isko. Pero hindi na rin naman kasi maiiwasan na may maramdaman itong sakit. Lalo na at tumatanda na rin. Tay, uwi ka na lang ho kaya. Ako nang bahala rito magtinda. Absent muna ako. Suhestyon agad ni Tonton. Mukhang masakit na naman ang likod ninyo. Ipahinga nyo na lang, tay. Bahagyang natawa si Mang Isko. Ano ka ba? Kaya ko pa. Matanda lang ako pero hindi pa naman ako lumpo. Huwag kang mag-alala sa akin. Saka anong absent? Hindi pwede. Baka tinatamad ka lang, ha? Ginagawa mo pa akong dahilan. Umiling si Tonton. Hindi po, kayo talaga, tay. Napapansin ko na po kayo nitong mga nakaraang buwan. Mas mabilis na kayong mapagod. Kaya kung kaya naman, magpahinga na lang ho kayo. Saka matanda na rin ho kasi kayo. Puro uba na nga po ang buhok ninyo, oh. Natawa si Tonton nang mapamura ang matanda. Ayaw talaga nito kapag pinapamukha niya na mukha na itong lolo. Ngunit sa gitna ng mga birong yon, nangako si Tonton na kapag nakapagtapos siya, hindi na nito kailangang magtulak ng kariton. Siya na ang bahala sa kanila. Sisiguraduhin niyang matutupad niya yon. Hindi niya sasayangin ang pagkakataong ibinigay nito. Ayaw niyang habang buhay itong magtrabaho ng ganito. Gusto niyang dumating ang araw na si Mang Isko naman ang magpapahinga. Kung pwede niya lang hilahin ang bawat araw, ginawa na sana ni Tonton, lalo na at matanda na talaga si Mang Isko. Isang gabi, matapos silang maghapunan, maghugas ng plato at magligpit ng bahay, sabay silang naupo sa labas. Medyo mainit ang panahon, kaya lumabas na muna sila para magpahangin. Nakatingala si Tonton sa mga bituin nang bigla siyang may naisip. Tay Isko, bakit nga po pala wala kayong sariling pamilya? Bakit hindi po kayo nag-asawa? Wala rin po akong nakikitang anak ninyo. Napangiti si Mang Isko, ngunit may bahid ng lungkot ang mga mata. May nakasama ako noon. Matagal din kaming nagsama. Akala ko siya nang makakasama ko habang buhay. Marami rin kaming pinangarap. Pero dumating ang araw na pinili niyang umalis. Hindi ko siya masisisi ng sobra. Mahirap ang buhay ko noon. Maliit lang ang kinikita ko. Isa pa, sinabi ng doktor na malabo akong magkaroon ng anak. Nung nalaman niya yon, unti-unti siyang nagbago. Hanggang sa isang araw, umalis na lang siya at hindi na bumalik. Hindi na nga ako naghanap ng iba kasi ayoko na. Mahirap na nga ako. Hindi pa ako makapagbigay ng anak. Nanlumo si Tonton. Hindi niya akalain na ganoon pala ang nangyari. Sa isip niya, napakasakit sigurong maiwan ng taong mahal. Lalo na kung wala ka namang ginawang masama.
Napabuntong hininga si Tonton. Masakit po siguro yun ano. Tay, kala ko po kasi pinili lang ninyong maging mag-isa. Hindi ko alam na may ganun pala kayong pinagdaanan. Pasensya na po kung pinaalala ko pa. Marahang umiling si Mang Isko. Matagal na yon. Siyempre nasaktan ako noon. Pero habang tumatagal, natutunan kong tanggapin. Hindi lahat ng pangarap ay natutupad sa paraang gusto natin. Minsan may nawawala para may ibang dumating. Ikaw ang dumating sa buhay ko at sapat na yon. Napaisip si Tonton at bahagyang natawa. Kung hindi niya sinubukang hold upin si Mang Isko, hindi sila magkakakilala. Hindi siya mapupunta rito, hindi siya magkakaroon ng tahanan. Unti-unti siyang napangiti at lumapit ng kaunti sa matanda. Kung ganun po, pwede namang hindi kayo nagkaroon ng sariling anak. Kaya ako na lang ang anak mo, hindi ba, Tay? Mahinang tumawa ang matanda. Oo na, may pagpipilian pa ba ako? Luging-lugi ako sa'yo. Tumawa na rin si Tonton. Ikaw pang lugi, sipag-sipag kaya ng anak mo. Saka hindi ko po kayo kadugo, pero kayo po ang nagturo sa akin ng tama. Kayo po ang unang naniwala sa akin. Kayo po ang nagpakain, nagbihis, nagpaaral at nagbigay ng bahay sa akin. Kaya para sa akin, matagal na po kayong parang ama. Bahagyang nanginig ang labi ni Mang Isko. Hindi agad ito nakapagsalita. Tila pinipigilan nito ang sarili na maluha. Nakangiting nagsalita si Tonton. Salamat po sa lahat, tatay. Nanlaki ang mga mata ni Mang Isko. Ewan ko sa yung bata ka. Ako'y huwag mong pinapaiyak. Niyakap niya ito mula sa gilid. Pabiro naman siyang tinulak ni Mang Isko. Hindi na lamang talaga siya batang dating palaboy noon. May tahanan na si Tonton. May pamilya na siya kahit matanda na at maraming uban. At may isang ama na pinili siyang mahalin kahit wala silang anumang dugo na nag-uugnay. Isang tanghali, katatapos lamang ng klase nila. Habang naglalakad si Tonton palabas ng classroom, may mahinang tumawag sa kanya. Tonton, sandali lang. Huminto siya at paglingon niya ay nakita niya si Aisel. Kaklase niya ito na tahimik, masipag at mabait sa lahat. Bigla siyang kinabahan. Gusto kasi ni Tonton ang dalaga. Kaya minsan, hindi niya alam kung paano kakausapin kapag silang dalawa lang. Kahit pagtawag nito ng palayaw niya, sobrang espesyal para sa kanya. May kailangan ka ba? Tanong niya habang nagkakamot sa batok. Napabuntong hininga si Aisel. Sana wag kang tumawa sa sasabihin ko. Lalong kinabahan si Tonton. Ano ba yun? Bakit parang seryoso? May ginawa ba akong mali? Napailing ang dalaga. Wala kang ginawang mali. Ang totoo, gusto kita. Matagal na. Hindi ko na kayang itago kaya sinabi ko na. Kahit hindi mo ako gusto pabalik, okay lang. Gusto ko lang maging totoo. Parang huminto ang mundo ni Tonton. Sa sobrang bilis ng mga sinabi nito, gano'n naman kabagal na pinroseso niya ang lahat. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nagustuhan ng kahit sinong babae, lalo na sa babaeng gusto niya rin. Napalunok si Tonton at bahagyang natawa. Hazel, ang totoo, gusto rin naman kita. Mabait ka kasi at lagi kang matyaga sa pag-aaral. Pero wala pa kasi talaga sa isip kong magkaroon ng girlfriend. Marami pa akong gustong maabot. Gusto kong makatapos ng pag-aaral. Gusto kong matulungan si Tatay Isko. Wala rin naman akong may pagmamalaki. Wala akong pera, wala akong cellphone. Hindi pa nga ako sigurado sa magiging kinabukasan ko. Ayokong pumasok sa relasyon na hindi ko kayang panindigan. Isa pa, high school pa lang naman tayo. Bahagyang ngumiti si Aisel. Alam ko naman yon, Tonton. Expected ko na. Mas okay na yung sinabi mo ang totoo kaysa pinaasa mo ko. Hihintayin kita kung darating ang araw na handa ka na. Pero kung hindi man, ayos lang din. Hindi alam ni Tonton kung bakit. Pero lalo niyang nagustuhan ang dalaga dahil sa sinabi nito. Lumipas ang ilang linggo, katulad ng dati, nagtitinda sila ni Mang Isko sa palengke. Abala si Tonton sa pag-aayos ng mga sili nang makita si Aisel. Pabili ng 2 kilo ng kamatis, sambit ng dalaga. Nanlaki ang kanyang mga mata. Aisel, ikaw pala. Napangiti ang dalaga. Pabili, hindi ko alam na dito pala kayo nakapwesto. Biglang nahiya si Tonton. Pakiramdam niya ang init-init ng mukha niya. Hindi niya alam kung saan titingin.
Oo, dito lang kami. Araw-araw. Eto, pipili ako ng magaganda. Salamat. Nakangiting sambit ni Aisel. Pareho silang napangiti. Paminsan-minsan ay nagkakatitigan sila. Kapag nagtatama ang kanilang mga mata, pareho silang agad na umiiwas. Napalingon si Tonton kay Mang Isko. Tahimik lang itong nagbibilang ng sukli. Ngunit halatang pinipigilan ang pagtawa. Pagkaalis ni Aisel, hindi na napigilan ng matanda ang mang-asar. Aba, Tonton. Baka mabuntis mo yun, ha? Biglang nanlaki ang mga mata ni Tonton. Ano po, tatay? Tinitingnan ko lang naman siya. Paano naman siya mabubuntis doon? Napahawak si Mang Isko sa tiyan nito sa kakatawa. Hindi ba? Kala ko girlfriend mo na. Napailing si Tonton habang namumula ang mukha. Grabe naman kayo. Nananakot pa kayo. Para namang makakabuntis ako ng titig lang. Mas lalo pang tumawa ang matanda. Nagkibit balikat si Tonton. Saka ayoko pa talagang mag-girlfriend. Wala pa akong pera. Ayoko magmahal nang wala akong kakayahang manindigan. Gusto ko kapag nagkaroon ako ng girlfriend, kaya ko magbigay at hindi puro salita lang. Gusto kong marami na akong naipon at sigurado ng trabaho ko. Tumango si Mang Isko. Mabuti ang iniisip mo. Napatingin siyang muli sa matanda. Tsaka kilala ko ang sarili ko, tay. Sa tingin ko po kapag nakatikim ako ng pagmamahal ng ganun, baka maging mapusok ako. Bata pa naman ako. Ayokong gumawa ng bagay na pagsisisihan ko. Baka nga makabuntis pa ako kapag naging padalos-dalos. Kaya mas mabuting unahin ko muna ang pag-aaral. Kinagabihan, matapos silang maghapunan, naghugas siya ng plato gaya ng nakasanayan. Pagbalik niya sa mesa, nakita niyang may kahon sa ibabaw. Napakunot ang noo ni Tonton. Tatay, ano po yan? Buksan mo. Dahan-dahan niyang kinuha ang kahon. Alam niyang cellphone yon pero ayaw niyang umasang cellphone ang laman. Pag-angat niya ng takip, nanlaki ang kanyang mga mata. Cellphone, tay? Para saan po? Napangiti si Mang Isko. Sa'yo yan. Matagal ko nang pinag-iipunan. Alam ko nahihirapan kang gumawa ng assignment sa computer shop. Minsan kailangan mo pang maghintay ng bakante. Kaya naisip kong panahon na siguro para magkaroon ka ng sarili mong cellphone. Hindi na napigilan ni Tonton. Bigla siyang napatalon sa tuwa. Totoo po? Akin na talaga to, tay. Oo. Mahigpit niyang niyakap si Mang Isko. Salamat po, tatay. Maraming salamat. Hindi ko akalaing magkakaroon ako ng sariling cellphone. Kala ko hanggang tingin na lang ako sa mga kaklase ko. Marahan siyang niyakap pabalik ng matanda. Alagaan mo lang yan. Hindi ko binili para maglaro ka buong araw. Gamitin mo sa pag-aaral at sa mahalagang bagay. Tumango agad si Tonton. Opo, pangako po. Puno talaga ng sorpresa na maging ama si Mang Isko. Kahit mahirap sila at hindi sila magkadugo, tila kaya nitong gawin ang lahat para sa kanya. Sumapit ang panahon na nasa college na si Tonton. Bachelor of Secondary Education ang kinukuha niya. Mahirap man, inspirado siyang magpatuloy, lalo pa at kaunti na lang ay magiging guru na siya. Pagkatapos ng klase ay agad siyang uuwi. Medyo nag-aalala na kasi siya kay Mang Isko na sinasagad pa rin ang sarili sa pagtatrabaho. Pagdating niya sa palengke, nakita niyang nakaupo si Mang Isko sa maliit na bangko. Nakahawak ito sa likod at mukhang may nararamdaman na naman na masakit. Mabilis siyang lumapit. Tay, bakit hindi kayo nagpahinga? Sinabi ko pong hintayin ninyo ako. Hindi naman kailangan kayo pa rin ang magbantay buong araw. Kaya ko namang magbenta pagkatapos ng klase. Ngumiti si Mang Isko. May ilang suki na dumating. Ayokong umalis nang wala silang mabibilhan. Saka sandali lang naman akong tumayo. Huwag kang masyadong mag-alala sa akin at umuupo naman ako kapag pagod na. Napabuntong hininga si Tonton. Paano po ako hindi mag-aalala? Halos kayo na lang ang iniisip ko buong klase. Gusto ko nang huminto muna sa pag-aaral at magtrabaho ng tuluyan. Mas makakatulong ako kung buong araw akong kikita. Bahagyang nag-iba ang ekspresyon ni Mang Isko. Naging seryoso ito. Tonton, yan ang huwag mong gagawin. Hindi kita pinag-aral para huminto. Hindi kita pinagtitiisan at pinaghirapan sa loob ng maraming taon para bumitaw ka ngayon. Kaunti na lang ang lalakbayin mo. Kailangan mong makatapos ng kolehiyo. Napayuko si Tonton.
Pero nahihirapan na po tayo. Matanda ka na po at gusto kitang tulungan. Umiling si Mang Isko at hinawakan ang braso niya. Ang pagtatapos mo ang pinakamagandang maibabalik mo sa akin. Kaya umayos ka dyan. Nanlabo ang paningin ni Tonton. Hindi niya magawang sumagot. Naawa na kasi siya kay Mang Isko. 75 years old na ito, pero pilit pang kinakaya para lang kahit papaano ay makatulong sa pag-aaral ni Tonton. Lumipas ang mga buwan, mas lalong bumigat ang kanyang schedule. Bukod sa pagiging estudyante, naghanap na rin siya ng part-time job. Minsan ay hindi na siya halos makakain sa sobrang pagod. May mga gabing nakakatulog siyang bukas pa ang libro. May mga umagang sumasakit ang ulo niya sa kakapuyat. At may mga sandaling gusto na talaga niyang sumuko. Natatakot siyang maubusan sila ng oras. Habang tumatanda si Mang Isko, pakiramdam niya'y mas bumibilis ang takbo ng panahon. Tonton, okay ka lang ba? Hindi ka na nakikinig sa lecture, tapos hanggang ngayon nakatulala ka pa rin. May problema ba? Tanong ni Aisel nang lumapit sa kanya at may dalang pagkain. Napangiti siya ng pilit. Pasensya ka na. Hindi ko lang talaga maalis sa isip si tatay. Pakiramdam ko kasi, habang nag-aaral ako rito, siya naman ang nahihirapan sa palengke. Minsan gusto ko nang huminto para makapagtrabaho na ng buo. Bahagyang natigilan si Aisel at napatingin sa kanya. Sinabi mo na ba yan sa kanya? Oo, at nagalit siya. Kailangan ko raw tapusin ang pag-aaral ko. Napangiti si Aisel ng kaunti. Sigurado akong natakot lang siyang sayangin mo ang lahat ng pinaghirapan ninyo. Alam ko naman, pero natatakot ako. Araw-araw ko siyang nakikitang tumatanda. Mas madalas na siyang hinihingal. Mas madalas nang sumasakit ang likod niya. Natatakot ako na baka hindi niya maabutan ang araw na makapagtapos ako. Alam mo ba, kapag naiisip kong mawawala siya, parang bumabalik ako sa dating batang walang pamilya. Hindi ko na kayang isipin na mawawala ang taong tumayong ama ko. Kaya gusto kong magmadali. Gusto kong magtagumpay agad habang kaya pa niyang makita. Marahang inilapag ni Aisel ang kamay nito sa ibabaw ng kanyang kamao. Tonton, hindi mo kontrolado ang oras. Hindi mo mapapabilis ang pag-ikot ng mundo kahit gaano mo kagustuhin. Pero may kontrol ka sa ginagawa mo ngayon, mas inilalapit ka sa pangarap mo kung hindi ka susuko ngayon, at naniniwala akong yun din ang gusto ni Mang Isko. Napayuko siya. May mga luha na kasing namuo sa kanyang mga mata. Natatakot lang talaga ako. Niyakap na lang siya ni Aisel. Ano man ang mangyari, tatawirin niya ang hirap. Hindi siya titigil. Hindi siya susuko para kay Mang Isko. Gayunpaman, kasabay ng pagsisikap, palaging may dumarating na problema para hamunin sila. Sunod-sunod ang balita tungkol sa paparating na malakas na unos. Nagbabala ang mga opisyal ng barangay. Pinapayuhan ang lahat na maghanda. Iangat ang mga gamit at kung kinakailangan, lumikas na. Mukhang hindi sila makakaligtas doon. Tay, mahina niyang sabi. Sa tingin ko po, mas mabuti sigurong huwag na tayong magtinda bukas. Sabi po sa balita, malakas daw talagang bagyo. Baka mapahamak pa tayo. Napatingala rin si Mang Isko. Mukhang seryoso nga. Kinagabihan, lumakas ang ulan. Kasunod ang malalakas na hangin. Halos manginig ang kanilang maliit na bahay sa bawat hagupit ng bagyo. Narinig ni Tonton ang pagaspas ng yero, pagbagsak ng mga sanga at ang walang tigil na pag-ulan. Hindi siya makatulog. Paulit-ulit siyang lumilingon kay Mang Isko. Tay, biglang may malakas na katok sa kanilang pinto. Lumikas na ho kayo! Sigaw ng barangay tanod mula sa labas. Tumataas ng tubig. Delikado na ho rito. Nagkatinginan sila ni Mang Isko. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Mabilis nilang isinilid ang ilang damit, mga mahalagang gamit at kaunting pagkain sa isang bag. Bago lumabas, napalingon si Tonton sa kanilang munting bahay. Tahimik siyang nagdasal. Sana nandito pa rin to pagbalik namin. Punong-puno ang evacuation center. Inalalayan niyang umupo si Mang Isko sa isang tabi. Paminsan-minsan ay hinihimas niya ang likod ng matanda. Lalo pa at nakikita niya sa mukha nito na sumasakit talaga. Tay, ipa-check up niyo na ho kaya yan. Sambit ni Tonton. Baka delikado na ho yan. Hindi na, Tonton. Sayang lang sa pera. Matanda na ako kaya normal na may sumasakit. Saka,
Mamamatay din naman ako. Tay naman. Naiirita niyang singhal. Tumawa lang si Mang Isko. Ganon talaga ang buhay, anak. Hayaan mo na. Pero hindi niya yon matanggap. Mahal na mahal niya si Mang Isko. Hindi pa siya nakakabawi sa mga ginawa nito para sa kanya. Ayaw niyang mamatay na lang ito ng basta na wala man lang siyang nagagawa. Hindi man lang nakakabawi. Kinabukasan, humina na ang ulan. Pinayagan na silang umuwi. Bahagyang humupa na rin naman kasi ang baha. Habang naglalakad pa uwi, nanlumo si Tonton. Maraming puno ang nabuwal. Maraming bubong ang natanggal. May mga bahay na halos hindi na makilala. Pagdating nila sa kanilang bahay, wala nang nasabi pa si Tonton. Wasak at nakatumba ang kanilang kariton. Nagkalat ang mga basket. Lumulutang pa sa putik ang ilang repolyo. Ang mga kamatis ay durog na. Napabuntong hininga na lang si Mang Isko. Sira ang mga paninda natin pero mahalaga na buhay tayo. Napakuyom si Tonton. Pero wala naman tayong paninda. Wala na halos matitira. Paano na tayo? Saan tayo kukuha ng panibagong puhunan? Marahang inilagay ni Mang Isko ang kamay sa kanyang balikat. Hindi ko rin alam pero kaya natin yan. Huwag kang mag-alala. Napapikit si Tonton. Gusto niyang umiyak pero pinigilan niya lang. Tahimik silang nagsimulang maglinis. Putik ang bumalot sa halos lahat ng gamit, kaya medyo mahirap linisin. Habang nagsasalok siya ng putik, nanghihinayang pa rin talaga siya sa mga nasayang na gulay. Gayunpaman, maniniwala siya sa sinabi ni Mang Isko na makakabangon ulit sila. Nagpatuloy ang buhay. Naging maayos ulit ang lahat kahit na sobrang hirap. Hanggang sa kaunti na lang makakapagtapos na siya sa kolehiyo. At nang sumapit ang besperas ng graduation ni Tonton, halos hindi talaga siya makatulog. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang itim na toga na maayos na nakasabit sa dingding. Katabi ang bagong puting polo, may bagong pares din ng sapatos na nakalagay sa kahon. Hindi niya mapigilang mapangiti. Makakagraduate na ako. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Paglabas niya ng silid, nakita niyang nakaupo na si Mang Isko. Natatawa siya kasi mas nauna pa itong magbihis kaysa sa kanya. Aba, pormang-pormang matandang maraming uban na. Pangaasar niya rito. Malakas na tumawa si Mang Isko. Syempre, graduation ng anak kong dati lang utak kriminal. Natawa na lang din siya. Ngunit napansin ni Tonton ang halos hindi maitago nito na pag-ubo. Paulit-ulit, malalim at napapahawak pa sa dibdib. Agad siyang nabahala. Tay, okay lang po ba kayo? Tanong niya at mabilis na lumapit. Kagabi pa po kayo inuubo, tapos parang mas hirap kayong huminga ngayon. Huwag na po kayong sumama kung masama ang pakiramdam ninyo. Ngumiti ang matanda sa kanya. Graduation mo ngayon. Paano ko hindi sasama? Hindi ko palalagpasin ang araw na pinangarap nating dalawa. Kahit masakit ang katawan ko'y kakayanin ko. Hindi na nakasagot si Tonton. Mahalaga rin naman na nandoon si Mang Isko. Ginawa nito ang lahat para sa kanya. Ito pa nga ang nagbayad ng lahat ng kailangan niya para sa graduation. Ayaw nitong hindi siya makakaakyat sa entablado dahil lamang may kulang. Pagdating sa graduation venue ay napakaraming tao. Napatingin si Tonton kay Mang Isko. Simple lamang ang suot nito, lumang polo at kupas na pantalon. Ngunit nakangiti ito ng buong buo. Graduation na! Congratulations sa atin! Niyakap siya ni Aisel. Napangiti siya at niyakap din ito. Congratulations! Kinaya nating dalawa. Nang tawagin ang kanyang pangalan, umakyat na siya sa entablado. Habang naglalakad, iisa lamang ang laman ng isip ni Tonton. Malayo ang upuan ni Mang Isko, pero nakita niya pa rin itong pumapalakpak habang nakangiti. Para sa inyo to, Tay. Hindi ko maaabot ito kung hindi dahil sa inyo. Bulong niya habang pababa ng stage. Pagkatapos ng seremonya ay mabilis siyang lumapit sa matanda. Tay! Ipinakita niya ang diploma. Nagawa natin. Graduate na po ako. Graduate na talaga ako. Nakangiting hinawakan ni Mang Isko ang diploma. Ang galing mo, anak! Napangiti si Tonton at niyakap ang kanyang ama-amahan. Kung wala kayo, baka nasa ilalim pa rin ako ng tulay.
Lumipas ang ilang buwan, nag-take na siya ng board exam. Sa awa ng Diyos, pareho silang nakapasa ni Aisel. Yun nga lang, napakahirap talagang maghanap ng trabaho. Araw-araw ay nagsasubmit sila ng application. Nagpapasa ng resume sa kung saan-saan. Nag-iikot sa iba't ibang paaralan. Ang hirap maghanap ng trabaho, paubos ng ipon ko, sambit ni Aisel habang kumakain sila sa isang tabi. Sa sobrang hirap, fishball na lang ang ulam nila. Ako rin, pero kaya yan. Magkakaroon din tayo ng trabaho, Aisel. Bahagyang natawa ang dalaga. Para tayong mga ewan na ginagaslight na lang ang mga sarili. Natawa na lang din siya. Hindi niya girlfriend si Aisel. Pero malinaw sa kanila na gusto nila ang isa't isa. Wala rin namang problema kahit magkaibigan lang sila ngayon. Sa dami ng pinagdaanan nila, hindi na rin sila gaanong nagmamadali na magkaroon ng relasyon. Isang hapon, pagod siyang umuwi. Pagpasok niya sa bahay, sobrang tahimik. "Tay!" Walang sumagot sa kanya. "Tay, nandito na po ako." Ibinaba niya ang bag at naglakad papasok. Pero biglang nanigas ang kanyang buong katawan nang makitang nakahandusay si Mang Isko sa sahig. "Tay!" Mabilis siyang lumuhod. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaalalayan ang matanda. "Tay, tingnan niyo ako, Tay. Ano pong nangyari?" Marahang dumilat si Mang Isko. Mahina na ang paghinga nito. Umuwi ka na pala." Napaluha si Tonton. "Opo, Tay, sandali lang. Tatawag ako ng ambulansya. Dadalhin kita sa ospital. Sandali lang po." Pero mahigpit na hinawakan ni Mang Isko ang kanyang mga kamay. Wag na." Nanlaki ang mga mata ni Tonton. "Bakit po? Tay, kailangan niyo ng doktor. Kailangan natin kayong dalhin sa ospital." Mahinang umiling ang matanda. "Pagod na ako. Pagod na." "Huwag niyong sabihin yan." Hindi mapigilan ni Tonton ang pag-iyak. Pilit niyang binuhat si Mang Isko at inayos ang higa sa kama. Please po, wag naman. Kakagraduate ko lang. Hindi pa nga ako nakakabawi sa inyo. Hindi pa nga ako nakakahanap ng trabaho." Pakiusap niya sa matanda. Ngumiti lamang si Mang Isko. "Huwag mo nang isipin pa yan. Nakabawi ka na sa akin." "Tay, hindi. Dadalhin ko kayo sa ospital. Kung dadalhin mo pa ako sa ospital, baka maubos lamang ang perang naitabi mo. Hindi na rin ako bata. Ramdam ko na ang katawan ko." Malumanay na sambit nito. Napailing si Tonton habang tuloy-tuloy ang pagluha. Hinawakan niya ang kamay ng matanda at paulit-ulit na hinalikan. Hindi po mahalaga ang pera. Kayong mahalaga. Kikita pa ako. Mangungutang ako kung kinakailangan. Huwag naman po kayong sumuko." Nanginginig ang boses na sabi pa ni Tonton. Marahang pinisil ni Tonton ang kamay ni Mang Isko. "Gusto ko lang manatili rito sa bahay. Dito ako naging masaya. Dito kita nakitang lumaki." Napahagulgol si Tonton. "Tay, gusto kong pagdating ng huling sandali ko, ikaw ang huling mukha na makita ko." Hindi na napigilan ni Tonton. Mahigpit niyang niyakap si Mang Isko. Parang gusto niyang pigilan ang oras. Parang gusto niyang pigilan ang lahat ng sakit na nararamdaman nito. "Tay, huwag niyo po akong iwan. Please, hindi ko pa kaya. Hindi pa ako handa. Ang dami ko pa pong gustong ibalik sa inyo. Ang dami ko pa pong gustong ipakita. Hindi pa ninyo nakikita na natupad ko ang pangako ko." Tahimik lamang siyang yumakap sa matanda habang patuloy na pumapatak ang kanyang mga luha. Pero nang makita at maramdaman niyang hindi na ito humihinga, parang gumuho ang buong mundo ni Tonton. Hindi naging madali ang pagluluksa para sa kanya. Matanda na si Mang Isko at lahat ng buhay ng tao may hangganan. Pero sobrang hirap pa rin para kay Tonton na tanggapin, lalo pa at minahal niya ng buong puso si Mang Isko. "Tonton, alam kong masakit na mawala ang tatay mo, pero gusto niyang magpatuloy ka sa buhay. Sinikap niya na makapag-aral ka kahit sobrang tanda niya na. Huwag mo sanang sayangin kasi kung nasan man siya ngayon, siguradong makikita pa rin niya." Malumanay na sabi ni Aisel sa kanya. Niyakap siya ni Aisel at muling tumulo ang mga luha. Mabuti na lang nandun si Aisel para damayan siya.
Lumipas ang mga buwan, nagpatuloy ang buhay. Sa wakas, nagkaroon na sila ng trabaho ni Aisel. Ginugol niya ang panahon sa pagiging maayos na guro para sa mga estudyante niya. Kahit paano ay nawala ang kaunting lungkot sa puso ni Tonton. Bukod doon, naging asawa niya na rin si Aisel. Nagkaroon sila ng anak at kahit papaano, umayos na ang buhay. Pareho silang masipag sa pagtuturo. Ang mga anak naman nila ay tumutulong ang ina ni Aisel sa pag-aalaga. Sir, may nagsasapakan po sa room, sina Sanchez at Magtibay po. Anunsyo ng isa niyang estudyante sa kanyang advisory class. Agad siyang napatayo. Bakit? Anong nangyari? Break ni Tonton at nakikipagtawanan pa siya sa ibang teacher. Alam niyang mga pasaway ang napuntang section sa kanya. Pero nakakagulat pa rin na may nagsasapakan na naman. Hoy, ano yan? Agad na pumagitna si Tonton. Bayolente pa ang isa kaya hinarang niya ng braso. Ano ba? Umayos kayo. Anong nangyari? Dadalhin ko kayo sa guidance office. Yang si Sanchez, nahuli ko. Siyang kumukuha ng mga pera at ibang gamit dito sa room. Masamang tao. Sigaw ni Magtibay. Napatingin si Tonton kay Sanchez. Matalim ang tingin nito pero sunod-sunod ang pagpatak ng mga luha. Bigla niyang naalala ang sarili niya rito. Punta sa guidance office, bilis! Sambit ni Tonton. Medyo nanghina pa dahil sa alaalang yon. Doon ay nagkapaliwanagan ang dalawa. Dahil may nasaktan, kailangan talagang ipatawag ang mga magulang. Gayunpaman, nagulat sila nang walang magulang na pumunta kay Sanchez. Bakit hindi mo pinapunta ang nanay mo? Mahinahong tanong ni Tonton. Umiwas ng tingin ang kanyang estudyante. Wala na, patay na. Umawang ang bibig niya. Bakit hindi mo sinabi? Hindi ito sumagot sa kanya, pero hindi siya sumuko. Sino ang kasama niyo ngayon sa bahay? Saka bakit mo ba nagawa yun? Masamang kumuha ng hindi naman sayo. Sa pagkakataong yon, pumatak na ang mga luha ni Sanchez na agad nitong pinunasan. Gusto kong mag-aral, gusto kong pumasok, pero nagugutom ang mga kapatid ko. Wala kaming makain, sir. Hindi ko kaya. Hindi. Napalunok si Tonton habang pinagmamasdan ito. Sa pagkakataong yon, tumayo siya at niyakap ito ng marahan. Bakit ka hindi nagsabi? Umalpas ang kaunting hikbi nito. Wala namang gustong tumulong. Walang may pakialam sa amin. Nangilid ang mga luha ni Tonton. Naalala niya talaga ang sarili rito. Pakiramdam niya, katulad niya, maaring maligaw si Sanchez kapag napabayaan. Simula ng araw na yon, kahit na hindi naman siya sobrang yaman, tinulungan niya ito pati na rin ang mga kapatid nito. Inasikaso na rin niya nang sa gayon ay makahingi pa ng tulong sa iba. Ayaw din kasi ni Sanchez na mawalay sa mga kapatid. Simula din ng araw na yon, naging advocacy ni Tonton ang tumulong sa mga kabataang naliligaw ng landas. At hindi niya alam kung bakit. Pero may paraan talaga ang Diyos para i-provide lahat ng pangangailangan niya para makatulong. Maraming lumalapit. Marami ang nagbibigay sa organization na binuo niya. Sir, nalinis ko motor mo. Pinunasan ko, sir. Nakangiting sambit ni Sanchez at may pagtambay pa sa labas ng faculty kasama ang iba pa nitong tropa. Bahagya siyang natawa. So, sumisip-sip ba kayo? Walang plus points direct to the card. Natawa naman ang mga ito sa kanya. Maya-maya'y dumating na si Aisel. Nag-aya na itong umuwi. Mas paborito ka talaga ng mga estudyante, saad ni Aisel habang hinihila niya ang motor palabas. Bahagya siyang natawa. Mga plastic ang mga yon. Napahalakhak naman si Aisel. Ganyan ka, parang tropa nila, kaya paborito ka. Pinalaki siya ng ganoon ni Mang Isko, kaya ibabalik niya na lang din sa mga batang hindi niya kadugo. Pero pwede niya pa ring matulungan. Dahil sa ganoong paraan, para kay Tonton, maibabalik niya ang mga alaala ni Mang Isko sa mundo kahit wala na ito. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi natin kontrolado kung saan tayo nagsimula sa buhay. Pero nasa ating mga kamay kung paano natin ito tatapusin. Ang kahirapan, pagkakamali at masakit na nakaraan ay hindi sukatan ng ating magiging kinabukasan. Kaya huwag tayong sumuko at umasa pa rin na may magagandang patutunguhan ang lahat. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.